Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sobrang saya ni Harleen dahil naging masayang araw niya kasamang mommy at ate ni Fernan ngayong araw. Mukhang magaan din ang loob ng mga to sa kanya katulad niya. Thank you po, Tita Ferlita, Ate Jasmine, naging masaya po ang araw ko. Aniya sa mga to. Kahatid lang sa kanya ng mga to pagkatapos silang kumain, saka ng mga to na pagpa siyang umuwi. Salamat din, Iha. Naging masaya din ang lakad namin ni Jasmine dahil sa'yo. Mag-iingat ka na sa susunod ha, para hindi ka madisgrasya. Po? Alam ba nito na nadisgrasya siya? Tinuro ni Jasmine ang ulo niya na may benda, ang ibig sabihin ni Mommy, para hindi ka magkasugat ulit. Iniisip kasi namin na kaya hindi ka nagpagupit ay dahil masakit pa ang ulo mo. Kung di mo sinabing nakuha mo yun sa bahay ni Tanya, iisipin namin na disgrasya ka nga talaga. Nakahinga siya na maluwag. Akala niya nadula siya kanina. Di naman pala. Nasabi nga pala niya ang dahilan niya kanina sa mga to. Pagkatapos magpaalam sa dalawa, pumasok na siya sa loob dalang ibang paper bag ng pinamili nila. Di niya kasi kayang dalhin lahat kaya inutos sa Tita Jasmine ay ibang guards na tulungan siya. Hinatid lang siya sa gate ng mga to dahil aalis din agad ito. May importante pa raw kasing lakad ng mga to. Pagdating niya sa sala, napansin niya ang nagkukumpulan ng mga kasambahay kabilang si Ana. Nakatingin ang mga to sa malaking telebisyon. Daig pa ni Sir ang celebrity. Ang gwapo ni Sir. Kaso lang masungit. Sinabi mo pa. Kaya nga magkasundo mga to. At nagtagal sila ni Ma'am Ines, hindi ba? Magkaugali kasi silang dalawa. Naririnig ni Harleen ang usapan ng mga to patungkol sa binata at sa ate niya. Nakadama siya ng pinong kirot sa dibdib. Siya ang nobya pero ibang babaeng inaakala ng lahat na nobya nito. Tatalikod sana siya na mahagip ng kanyang mata ang dalawang tao na nasa telebisyon. Namataan sa isang fashion show si Mr. Fernan Crawford kasamang fashion designer na fiancé nito na si Miss Ines Locsin na ay kasalukuyan kasama sa mga naimbitahang dumalo sa. Iniwas niyang tingin sa screen ng telebisyon, agad tumalikod. Kanina lamang pinong kurot lang ang nadarama ng dibdib niya, subalit ngayon para na ditong may nakadaga na mabigat na bagay. Nahihirapan siyang huminga. Inaamin niya nasasaktan siya. Harleen? Namilog ang mata ni Ana at iba pa na makita siya. Napansin agad ng mga tong ilang pagbabago sa mukha niya, lalo na nang umiti siya. O mas tamang sabihing peking umiti upang pagtakpan ng sakit. Lalo kang gumanda. Sabi na nga ba mas bagay siyang walang brace para ka ng artista, Harleen. Pahingin naman ng ganda kahit konti lang. Biro naman ng iba. Kung sa ibang pagkakataon lang, baka totoong napangiti na siya sa pambobola ng mga to sa kanya. Pero ngayon hindi niya magawa. Nanaig ang kirot at bigat sa dibdib niya. Kayo talaga, puro kayo pambobola. Natuon ang mata niya sa telebisyon na siyang pinagsisihan niya. Kitang-kita niya paano magbulungan sina Fernan at ang ate niya. Napakalapit ng mga to sa isa't isa. Ngayon mo lang ba nakita ang ate mo sa telebisyon? Naku, simula na maging sila ni Sir, palagi nang laman ng TV ang ate mo. Ang usap-usapan nga kaya lang siya sumikat at napasali sa mga top designer dahil sa impluensya ni Sir. Di naman kasi siya sikat noon. Ani Ana na mapansin ang paninitig niya sa dalawa. Nanatili ang pilit ng ngiti sa labi niya. Kung alam lang nito ang totoo na sa likod ng kanyang ngiti, may nagkukubling sakit. Sakit na hindi niya pwedeng pakita kahit kanino. Harleen, mabuti pa magpahinga ka na sa kwarto mo. Ana, bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo. Utos ni Aling Marcela sa mga to. Sige Harleen, babalik na kami sa trabaho. Pinapasabi pala ni Tanya na huwag mong kalimutang inumin ng mga gamot mo. Paalala ni Ana bago sumunod kay Aling Marcela. Harleen, may pag-aalala sa mukha ni Aling Marcela na nakatingin sa kanya. Alam nito nasasaktan siya sa balitang nakita niya. Papasok na po ako sa kwarto ko, maiwan na po kita. Bumuntong hininga to bago tumango. Bago tumalikod, ngumiti siya rito. Huwag niyo po akong alalahanin, may tiwala po ako sa kanya. Aniya bago to iniwan. Pagkarating ng kwarto, naupo siya sa gilid ng kama niya. Kanina lang di pa niya ramdam ang pagod dahil sa saya pero dahil sa napanood niya, para nagdoble ang pagod niya. Pumikit siya at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Wala lang nakita mo, Harleen. Nagkataon lang na nagkita sila tulad ng nakaraan. Tama, yun lamang ang dahilan nun at wala ng iba. Binigyan lang nito ng ibang dahilan ng ibang tao dahil sa pagkakaalam ng mga to, may relasyon pa rin ang dalawa.
Inawakan niyang kwintas na bigay sa kanya ni Fernan. Katulad ng sinabi niya kanina lamang kay Aling Marcela, may tiwala siya sa binata at hindi yon masisira ng kahit ano. Ganoon naman kapag mahal mong isang tao, magtitiwala ka sa kanya dahil mahal mo siya. Tsaka alam naman niya ginagawa lang to ni Fernan upang suportahan ang ate Ines niya. Kapag natapos ang malaking contract nito, magiging malaya na sila. Kailangan ko lang maghintay. Matamlay na naglakad si Harleen patungo sa dining room, pero agad ding nagliwanag ang mukha na makitang nobyo na nakaupo doon. Kuya Fernan! Tumakbo siya palapit dito nang nakangiti. Gusto sana niya itong yakapin pero hindi pwede dahil narito sina Aling Marcela at Ana. Magkatulong na naghahain ng mga pagkain. Nakita niya kung paano ito natigilan at napatitig sa kanya pero saglit lamang yon. Agad naging malamig at blanco ang ekspresyon nito. Nagandahan kaya siya sa akin? Napahagikik siya sa isip niya. Kagabi mabigat ang dibdib niya, subalit ngayon napakasaya niya dahil umuwi ito at nasilayan niya ito. Napagtanto niya sobra siyang nangungulila dito kahit saglit lang naman silang nagkalayo. Biglang sumagi sa kanyang isip ang napanood kagabi. Pinilig ang ulo niya, di niya dapat isipin pa yon. Wala lang naman yun eh. Tsaka narito na si Fernan, yun lang naman ang mahalaga. Tsaka sigurado siya na narito si Fernan at magpapaliwanag sa kanya. Nang makaalis sina Aling Marcela at Ana para kunin ang iba pang pagkain sa kusina, di na siya nakatiis na hindi magsalita. Fernan, bakit di ka na umuwi? Sobrang busy mo ba sa trabaho? Pero saan ka naman nagtatrabaho eh? Wala ka naman palagi sa office mo. Kaya nga natatapos agad ni Tanya ang mga trabaho niya dahil wala si Fernan. Hinintay niyang sumagot ito pero nanatiling nakatingin to sa kanya na may blanco ekspresyon sa gwapong mukha. Para bang kinakabisa bawat sulok ng kanyang mukha. Fernan, may problema ba? Naninibago siya sa klase ng tingin nito. Oo, ganito talaga ang madalas makita niya noon na ekspresyon sa mukha nito, pero hindi na simula na maging sila. Ba't parang nagbago tong bigla? Pinilig niya ang ulo niya. Kung ano-ano na naman ang iniisip niya, hindi naman to nagbago. Ganon pa rin si Fernan. Gwapo at misteryoso na para bang marami pa siya na dapat matuklasan mula rito. I've been busy lately, Harleen. I'm sorry for keeping you waiting. Kumain ka na at lalamig ng pagkain? Sabi nito imbes sagutin ang tanong niya. Di na to muling nagsalita pa. Nang dumating sina Aling Marcela at Ana dalang iba pang pagkain, lalo siyang nawala ng chance kausapin to. Kaya hinintay niyang makaalis sa mga to para magsalita ulit. Fernan, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ako galit sa'yo. Balita lang naman yun eh, di ba? Dahil sa narinig, nag-angat ng tingin si Fernan. Na magkasalubong ang mata nila, ngumiti siya dito at malambing na nagsalita. May tiwala ako sa'yo, Fernan. May tiwala ako sa'yo kasi mahal kita. Alam ko, Harleen, kumain ka na. Tumayo na to para umalis. Aalis ka na agad, Fernan? Papasok ka ba sa trabaho? Sang office ka papasok? Gusto niya kasing puntahan ito. May iba't ibang sekretary pala to sa bawat building na pag-aari nito. Nalaman niya yon kay Tanya. Shit, Harleen. Bakit ba dami mong tanong? Asawa ba kita, ha? Napapitlag siya sa gulat nang magtaas to ng boses. Fernan? Tumiim ang bagang nito, kitang pagpipigil ng galit. Kumain ka na lang at wag ng maraming tanong. Hindi kita asawa, Harleen. Kaya hindi mo kailangan alamin kung nasan ako palagi. Anito bago siya iniwan ng mag-isa. Nagtatanong lang naman ako eh. Aniyang namumula ang mata nakatingin sa papalayong bulto nito. Kinagat niya na madiin ang loob ng bibig niya para pigilan ng sarili na huwag maiyak. Gusto lamang naman niyang malaman kung saan ito pumapasok para madalaw ito. Hindi kita asawa, Harleen. Ang sakit marinig yon mula rito pero tama naman si Fernan. Sumobra nga yata siya. Ang sabi ni Tanya nasasakal daw ang mga lalaki kapag sobrang clingy o mapag-usisa ng mga babae. Nababahala tuloy siya. Baka nasasakal niya na si Fernan nang hindi niya namamalayan. Umawak siya sa ulo niya na may benda pa. Di man lang siya kinumusta ni Fernan. Siguro di nito napansin ang sugat niya. Harleen, nasan si Sir? Usisa ni Ana nang maabutan siya na mag-isa. Siguro totoong usap-usapan. Anong usap-usapan? Kunot ang noong tanong niya. Ha? Hindi mo alam? Takang tanong nito. Bali-balita kasi ikakasal na sina Sir Fernan at Ma'am Ines. Mukhang mamadali ng kasal nila eh. Yun ang narinig namin. Natawa siya sa sinabi nito. Naku, malabong sinasabi ninyo. Hiwalay na sila, paano pa sila magpapakasal? Dugtong ng isip niya.
Ano ka ba, Harleen? Usap-usapan sa na namang empleyado, sabi sa amin ni Tanya, bago siya umalis kahapon. Chismis pa nito sa kanya. Teka, ba't parang di ka naniniwalang ikakasal na sila ng ate mo? Tanong nito na mapansing hindi siya naniniwala dito. Alam ko kasi, nobya niya ako. Alam ko kasi hindi pa handa ang ate ko. Sabi na lang niya kaysa sabihin ng totoong nasa utak niya. Tsaka kung totoo nga na magpapakasal sila, bakit nila ililihim sa publiko? Kilala ko si ate, gusto nun na pinag-uusapan siya. Sa bagay, tama ka, Ana. Mamaya mo nadaldalan si Harleen kapag tapos ka na sa gawain mo. At ikaw naman, Harleen, tapusin mo ng pagkain mo. Puro kayo daldal. Sita ni Aling Marcela sa kanila. Nagmamadaling umalis si Ana at bumalik sa trabaho. Nagpatuloy naman siya sa pagkain. Lumipas ang 4 na araw. Walang tawag o ni mensahe man lamang si Fernan sa kanya. Pagkatapos ng lessons nila ni Mrs. Galvez, wala na siyang ginawa, kundi maghintay at umasa na baka biglang tumawag or mag-message ito. Kahit si Tanya walang alam kung nasan to. Kasalanan niya to eh. Kung di lang sana siya naging mapagtanong, hindi sana to magagalit sa kanya. Harleen, ininom mo na ba ang mga gamot mo? Tanong ni Aling Marcela sa kanya. Napangiwi siya pero agad ding tumango. Ang totoo, matagal na siyang hindi umiinom ng gamot. Nagsinungaling siya kina Fernan. Kahit kagamot sa ospital na reseta sa kanya, hindi niya iniinom. Alam niya masama ang ginagawa niya na pagsisinungaling. Ayaw niya talaga sa mapait eh. Bata pa lang siya, ayaw niya na sa gamot kaya hindi siya umiinom nun. Maliban na lang nung una siyang dumating dito. Baka kasi mapalaya siya ni Fernan noon kapag di siya uminom ng gamot. Tapos na po, Aling Marcela, pagsisinungaling niya. Sumapit ang 1 linggo, hindi nagparamdam si Fernan sa kanya. Bilang nobya, hindi niya maiwasan ang magtampo. Pero iniintindi na lang niya ito, alam naman kasi niya, hindi lang sa kanya, iikot ang buhay nito. Tumingin siya sa suot na relo. Ilang beses niyang sinipat ang relo niya kung tama bang oras na nakikita niya. Halos 10 minuto na palang late si Tanya. Hanggang ngayon wala pa rin to dito sa mall kung saan sila magkikita ngayon. Ngayong araw kasi siya mismo nag-imbita sa kaibigan niyang gumala. Sobra kasi siyang naiinip sa bahay at mas nalulungkot. Gusto niya sanang maglibang habang naglilibot dito kasi tama si Tanya. Nakakabawas ng mga problema ang pagtingin-tingin sa magagandang bagay. Kinuha niya ang cellphone sa bag nang tumawag ito. Hello Harleen, I'm sorry talaga ha, hindi ako makakarating. Bigla kasi nag-iwan ng maraming trabaho si sir, sorry talaga. Nakakaunawa namang tumango siya. Okay lang Tanya. Harleen naman, lalo ko nakukonsensya dahil sa sinasabi mo eh. Learn how to say no or not, okay? Hindi to okay para sa akin, nangako ko eh. Napangiti siya. Halatang natataranta to habang kausap siya. Tanya, naiintindihan nga kita. Kilala kita at alam kong di mo gustong hindi ako siputin, okay? Kaya wag kang mag-alala, okay lang ako, promise. Bumuntong hininga ito. I'm sorry talaga, babawi ako sa'yo, promise. Sige, ibababa ko na muna. Ang dami kong kailangan tapusin asap. Si sir naman kasi bigla akong pinag-overtime. Nandyan si Kuya Fernan? Umaasang tanong ni Harleen. Naku, wala. Tumawag lang. Sa tingin ko, nasa vacation siya ngayon. Para kasing narinig kong boses ng ate mo eh. Sigurado ka ba? Baka naman nasa important meeting lang or sa ibang building lang. Hindi ako sigurado dyan eh. Kasi kung nasa ibang bansa si sir for business trip, tatawag siya para ipakancel ang ibang appointment dito sa bansa. Pero sa ngayon, 7 days na nang pinavacant ang Cool Week. Straight 1 week siyang hindi nagtrabaho. Kinagat niya ang labi sa nalaman. Pero hindi ko sure kung ganun din ang bili ni sir sa iba niyang secretary. Siguro nga tama ka, baka nasa ibang building lang. Sige na Harleen ha, paalam na muna. Marami pa akong tatapusin. Bye! Babawi ako, promise. Nasa ibang building nga lang siguro si Fernan. Sigurado siya, naroon ang nobyo niya. Inalis niya ang mga lilimong bagay na nagsisimulang tumakbo sa isip niya. Ang mabuti pa, magsaya na lamang siyang mag-isa dito. Sayang naman ang pagpunta niya rito kung uuwi siyang mag-isa. Napahinto siya sa paglalakad na makita napakaraming taong pumapasok sa isang lugar. Tumingala siya at binasang nasa taas. Fun house? Masaya kaya dito? Mukhang masaya nga. Pagsilip kasi niya, nakita niya maraming tao sa loob. May buong pamilya, may magkasintahan. Mapabata man o matanda ay naririto. Pumasok siya sa loob, hindi pa siya nakakapasok sa ganito. Pero sa nakikita niya, mukhang masaya dito. Bakit ayaw umandar? Nakangustong tanong niya nang di gumalaw ang sinasakyan niyang horse ride.
Nakita niya kanina may sumakay na magnanay dito, kaya alam niya po pwede siya dito. Di talaga aandar yan. You need to change your real money into tokens. Here, take this. Tumitig siya sa mukha ng lalaki. Nakasombrero pero nakilala niya agad to dahil bukod sa matangkad, hindi naman to nakasuot ng mask. Kuya Almaro, ikaw pala. Ay, kabayo! Napatili siya nang biglang gumalaw ang sinasakyan niya. Dahil siguro di niya to nasubukan ng bata pa siya kaya tuwang-tuwa siya habang nakasakay at umiikot kasama na iba pang bata at magulang. Nakakahilo pero nakakatuwa. Di niya mabilang ilang tokens ang inihulog ni Almaro para sa kanya. Masyado kasi siyang nag-e-enjoy. Salamat Kuya Almaro ha. Dumukot siya ng pera at inabot dito. Kumunot ang noon nito. Di ako humihingi ng bayad. Pero mo ang nagastos ko ah. Kinuha niya ang kamay nito at nilagay sa kamay nito ang 20 pesos. Oh, bakit tumatawa ka? Kulang ba? Magkano pala yun? 5 pesos per 1 token. Naka 100 ka. Pinamulahan siya ng pisngi sa sobrang hiya. Nagmamadali siyang dumukot ng 500 sa bag niya. Sorry ha, hindi ko kasi alam. Kapag di ko ba ito tinanggap, magagalit ka? Nang tumango siya, mabilis itong kinuha ang 500 sa kamay niya. Well, mukhang kailangan ko itong tanggapin para makasama ka ng mas matagal. Makahulugan itong wika. Come on, saan naman? Natawa to na makita ang nakasimangot niyang mukha. Chill, okay. Tuturuan kita kung paano magpapalit ng token. Nagpapalit siya ng 2,000 pesos kapalit ng token. Gusto niyang subukan lahat ng games na nandito sa funhouse. Bukod sa gusto niyang libangin ang sarili, nalaman niya masaya palang maglaro dito. Bakit ba sunod ng sunod ka? Wala ka bang kasama? Luminga siya sa likuran ni Almaro pero mukhang katulad niya, wala itong kasama. Siguro'y nandito to para libangin din ang sarili. May gumugulo siguro sa isip nito o may problema ito. Gusto mo, laban tayo. Pinakita niya ang hawak na bola dito. Paramihan tayo ng bola na isushoot sa ring. Paramihan? So ibig sabihin may premyo ang mananalo? Premyo? Kailangan pa ba nun? Tumango ito. Yes, para saan pa ang paligsahan na to kung wala namang premyo? Tsaka paano ko gaganahan na talunin ka kung wala naman akong mapapala? Talunin ako. Ang yabang mo naman, Kuya Almaro. Mayabang na ipinakita niya kung paano mag-shoot ng bola. Sige, hindi kita uurungan. Magpostahan na lang tayong dalawa. Natigilan siya na maalala na mayaman nga pala ito. Pero pwede ba na wag naman masyadong malaki ang pusta? Okay lang ba sa iyo ang 500? Humawak ito sa baba at nagtaas baba ang 2 kilay. Bakit hindi na lang ilibre ng talunan ng pagkain ang mananalo? Sounds good and fair, right? Tinaasan niya to ng kilay. Okay lang kahit sa hindi mahal na resto? Mulitong tumawa. Kahit saan, Harleen, basta libre mo. Okay, sige ba? Akala yata nito mananalo to sa kanya. Aniya sabay mahinang napahagikik. Mayabang na inunat pa ni Almaro ang kamay at braso. May pinilig-pilig pa ng ulo pero maski isa sa bola na sinubukan itong ishoot sa ring walang na-shoot. 38 ang score niya, 0 ito. Kaya panay ang tawa niya habang pinapanood tong sumubok. Ang yabang mo, di ka naman pala marunong. Aniya sabay tawa na malakas. Napahinto siya sa pagtawa na mapansin na nakatitig to sa kanya. Bakit? Para kasi siyang may dumi sa mukha kung titigan ito. Napahawak siya sa pisngi. May dumi ba? Nag-iwas to ng tingin. Wala. Ngilisihan niya to. Paano ba yan? Nanalo ko. Mayabang na minwestra niya ang kamay sa ring. Diba sports ng mga lalaki ang basketball? Ba't ang banu mo? Nagtaka siya nang umisi ito pero agad din yung nawala. Sumeryoso tong bigla na makita ang tingin niya rito. Bakit hindi tayo sumubok ulit, Harleen? Kapag nanalo ko ulit this time, 2 beses kitang ililibre. Pero kapag nanalo ako, ililibre mo ko. Pero, di ba, dapat tayong laban kapag ganun? Tay, sa real tournament lang nangyayari ang ganun. Why? Ayaw mo bang matalo dahil takot ka na ilibre mo ko? Tumingin siya sa screen kung nasa ng score nito. 0 to kahit sigurado siya na mananalo siya. Ako? Natatakot? Hindi no. Kaya kitang talunin eh. Tumaas ang sulok ng labi nito. 4 games. Bakit 4? Dami naman yata. Kala ko ba 2 lang? Reklamo niya. Para malaman sino ba talagang mas magaling sa ating dalawa. Pagyayabang ni Almaro. Papatunayan kong magaling ako at kaya kita. Tumaas ang kilay niya. Hangin mo din no? 0 score ka naman. Aniya sabay tawa. Makahulugang ngumiti ito.
Well, let's see. Napansin niya ngiti-ngiti ito habang nagpapalit na naman sila ng token. Di na nga to nananalo laban sa kanya pero nakangiti pa. Yabang talaga. Tignan na lang nila kung sino mas magaling. Nagsimula kagad sila maglaro. Abot hanggang langit ang ngiti niya nang manalo na naman siya. Paano ba yan, Kuya Almaro? Nanalo ko. Ikaw kasi, puro kayabang. Pinakita niya ang dalawang daliri. 2 beses mo na akong ililibre. Humawak to sa baba at saglit na tumalikod. 2 beses na rin kitang makakasama. Ano? Wala. Ngumiti ito, ngiting panalo. May 2 games pa tayo. Tingnan natin kung mapagbibigyan pa kita. Mukhang dito nadadala sa pagkatalo dahil nakuha pa nitong magyabang na naman sa kanya. Napaawang ang labi niya na magsimula muli silang maglaro. Napansin niyang napakalayo ng laro nito sa kaninang galaw nito. Napakabilis itong na-shoot ang bola ng paulit-ulit. Nakascore na to ng 100 samantalang siya 18 pa lang. Natapos ang laro, nanalo ito. Nandaya ka ba? Bakit? Di ka ba makapaniwalang natalo ka? Hindi naman, pero kasi kanina ang lamya mong maglaro at parang di naman marunong. Pero ngayon, tinalo mo pang score niyang 5 times. Nandaya ka yata eh. Tumatawang, tinaas nito ang kamay. Di ko ugaling mandaya, okay? May isang laro pa naman. Doon mapatunayan na magaling ka dahil kung hindi, pinakita din ito ang 2 daliri sa kanya. 2 beses mo rin akong ililibre. Anitong tumatawa pa rin. Tawa to ng tawa na mapansin ang nagdududa niyang tingin. Sinong mag-aakala na mananalo to? Parang kanina lang wala tong alam. Hindi kaya natuto din agad to katulad niya? Sige, may isang laro pa. Mananalo ko this time, makikita mo? Laglag ang balikat, tumingin siya sa screen ng score nila. Para tong nangaasar dahil kaninang 5 times lang na score nito, ngayon 10 times na. Nagdududa siyang tumingin sa binata. Hindi kaya sinadya nito na magpatalo sa kanya kanina? Pinirig niya ang ulo. Labo naman nun. Imposible. Paano ba yan? May utang ka ng libre sa akin. Ikaw rin naman Nanalo kaya ako sa'yo ng 2 beses, kaya may utang ka rin na libre sa akin. Balak pa yata nitong akuin lang lahat ng panalo. Nakalimutan pa nitong pagkapanalo niya kanina. Sinupil ni Almaro ang ngiti sa labi. So, 4 times tayong kakain. Wait! Hinili niya to sa kamay. Don't tell me ngayon mo na ako ililibre. Mismo, Kuya Almaro. Dahil nalagasan ako ng halos 30k sa pera ko, sa mumurahin lang kita ililibre. Wala namang rules kung anong pagkain, 'di ba? Ngumiti ito. Of course, Arlene, basta libre kahit saan kakain ako. Kanina lang malaki ang ngiti nito pero na makita ang stall ng street foods na mula to. Ayaw mo ba nito? Kala ko ba kahit saan okay lang. Sa susunod na kita ililibre sa mas masarap at magandang kainan kapag nakapasok ulit ako sa catering. Sa ngayon, dito muna tayo. Nito kasing nakaraan, nabawasan yung ipon ko sa paglabas-labas namin ng kaibigan ko Tukoy niya sa paggala nila ni Tanya. Ako? Aayaw sa libre mo? Marahas ang paglunok ni Almaro nang dumampot to ng stick at tumusok ng fishball. Masarap kaya to? Shit! Tawa siya ng tawa nang ilawan itong fishball na bagong luto. Bakit mo kasi sinuboy? Bagong luto pa yan. Kumuha siya ng stick, kumuha ng fishball, squidball at kikiam, tsaka ito nilagay sa plastic cup. Lagyan mo ng sausawan para mas masarap. Napangiti siya nang tumango-tango ito. Masarap nga. Kumuyom ang kamao ni Fernan habang nakatingin kay Harleen mula sa malayo. Kitang-kita kung paano ito tumawa at ngumiti sa ibang lalaki. Kilala mo ba ang lalaking kasama ni Harleen? Nakatalikod ang lalaki kaya hindi makita ng binata ang mukha nito. Isa ba to sa bagong tauhan niya? Umiling si Jomar. Hindi ko kilala ang lalaking yan, sir. Kasing tangkad mo siya, sir. Wala naman kasing tangkad mo sa mga kasamahan ko. Gusto mo ba, sir, na puntahan ko si Ma'am Harleen para masabay na natin siya? No need. Umalis na tayo. Tura ng binata sa nagagalawang panga. Bakit kaya bigla na lang ang pagbabago na ugali ni Fernan kay Harleen? Ikakasal na ba talaga to kay Ines? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.